Hello guys, ngayon try natin, pakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung ah, proseso ng ating PUSD from dashboard natin dito sa ating wallet papunta sa ating sariling exchanger sa Nibex, sarili nating wallet din. At yung PUSD natin ay manggagaling sa ating PopMax staking, and then ibibili natin ito ng Pop hash rate para makaipon tayo ng Popcoin. Kasi yung Popcoin pwede natin siyang i-liquidate or i-sell, i-trade sa PUSD kapag Pop na siya. So ngayon, ang PUSD kasi is hindi pa siya tradable ngayon, naka-freeze pa dahil ongoing yung transition dito sa ating sariling blockchain, which is yung Popchain. Yan. So ayun, so punta tayo dito guys sa ating token packet dito sa isang account natin sa PopMax at i-transfer muna natin yung laman nitong PUSD doon sa isang wallet para ma-consolidate natin para isang withdrawhan na lang. Yan, so meron ditong 43.4256 PUSD at transfer natin ito. Click natin yung transfer max. Yan, para pumasok siya sa ating assets. So andyan na siya sa assets. Ang gagawin natin is lipat natin ito sa ating dashboard doon sa isang account sa BitGet. So PUSD, withdraw natin max. Kunin muna natin yung wallet dito sa isang account na kung saan natin i-transfer yung PUSD. So kunin ko lang yung wallet address dito ng ating PUSD. Saan yung PUSD natin dito? Doon pala sa isa. Dito sa save. PUSD. Yan. So kunin natin yung wallet address. Ito. Click natin receive. Copy. Balik tayo doon sa token packet and then send natin to. Ay, bakit mag-log out? Yan, so send natin ang ating asset PUSD, withdraw, transfer max. Yan na, meron ng enter target. Enter natin, i-paste natin yung wallet address dito and then transfer, confirm. Okay, so okay na, wala na dito. Punta na natin sa ating isang account ito. So maglalagin din ako dito sa aking isang dashboard, and then ayan, ang laman naman nito ay meron siyang 185 PUSD. So withdrawin ko rin yan max 185, may fee siya na 18, so maging 175 na lang yan. So naging 230, meron kasi akong tirang 30 dito at 24, so naging 230 PUSD. So yan, ang gagawin ko ngayon, i-withdraw ko ito. Yan, withdraw max, and then go. Kulang tayo ng gas fee, so mababa na tayo ng BNB.
insufficient. Kailangan nating magdagdag ng pang gas fee na BNB. So wala na tayong gas fee. So balik muna tayo. Mag-swap muna tayo ng konting BNB para may withdraw natin. So guys, mag-withdraw muna tayo ng PAP kasi kulang ako ng BNB pang gas fee para mai-swap muna natin tong PAP natin sa USDT or i-trade, i-sell muna natin itong PAP into USDT tsaka tayo bibili ng BNB. Yan, so yan. Uy, insufficient balance. Confirm. Yan, so nag-withdraw tayo guys ng ating PAP dito sa Web3 wallet ng Nivex. Papunta sa ating so success na daw ang ating transaction. So balik tayo, tingnan natin. Ayun, so nandito na guys ang ating pwede nating exchange PAP USDT. Yan, then sell natin yung PAP. USDT. Wala. Hanapin natin yung ating PAP. Wala dito So ayun guys, nandito na tayo sa dashboard ngayon sa Nivex. Meron akong na-withdraw ngayon na PAP na available dito sa asset ko, which is 19 PAP. Ang kanyang value is $31. So subukan nating i-sell ngayon itong ating PAP. Sell natin sa ating exchange dito sa Nivex. Balik tayo sa home and then trade, sell. Yan, naka-max yung ating ngayon, 100%. Naka-market price. So, 19.75 PAP. I-sell natin siya ngayon. 31.47. So, sell. Ayun, so, successful ang ating pagbenta. Tingnan natin kung nasa USDT na yung ating pera. Na asset natin. Ayan guys, so nandito na siya sa USDT. Ayan, completed na. So meron tayong 31.3967 USDT. Ang gagawin natin, since wala kasi akong available na tawag nito BNB coin, bibili ako ng BNB coin pang gas fee para maka-withdraw ako doon sa aking dashboard. So, i-withdraw ko siguro itong dollars na to. Or i-deposit. I-deposit natin doon sa doon na $10 ang Sige. Or ilagay ko na kaya lahat. Kasi ginagamit ko rin naman yan. Sige, swap ko na yan. May 3% siya na. Okay na yan, 3%. Confirm. Okay. Yun, success.
So, okay na guys, na-swap na natin ang ating USDT sa BNB. Ibig sabihin, meron na tayong pang-gas fee. Ayan na, nasa BNB na siya. Meron tayong 0.03 na BNB. Ngayon, pwede na tayong mag-withdraw. Withdrawin na natin yun guys. Bibili kasi natin yun ng bibili natin ng hash rate ng PAP para makaipon tayo ng PAP. Madagdagan yung ating hash rate para mas malaki yung ating makukuhang PAP. Yan. So, dito tayo. Withdraw natin ito. Withdraw. Max. Okay. So, matik na. Meron na tayong pang-gas fee. Ayos na. Yan. Withdraw. Processing. Withdrawal success. 230 PUSD. So, ayan na guys. So, balik tayo. Log out natin. Tingnan natin dito sa ating wallet. Meron ng Oops. Dapat may papasok dyan na PUSD. Maging 200. Ano yan? May PUSD ba dito? Wala. Ayun. Ito. So, meron na guys. Nandito na ang ating PUSD. So, balik tayo ngayon sa ating NIBEX. Deposit natin dito yung ating PUSD. Deposit. Yan. Home. Deposit. Cryptocurrency. Confirm. PUSD. BNB. Tapos copy address. Ito doon. Then PUSD. Send. BIP20. And then i-enter natin yung kanyang wallet address. And then amount max. And then next. Send. Okay. Transfer is completed. Yan. Sabihin, dito na siya guys sa NIBEX. Ang ating PUSD. Oops. Hintayin natin. PUSD. Dito dapat papasok siya dito. Wait natin konti. Guys, nag-notify na, pumasok na daw. Yun. So, meron na tayong $234 na nasa balance. So, gagawin natin ngayon ay i-deposit natin doon sa ating hash rate. Yan. Enter up. Tapos, yung wallet dito sa baba, pindutin natin yan. And then, click deposit. Ayan, all. 234. Tapos, recharge. So, once nandito na yan guys, once nandito na yung PUSD, pwede na natin siyang
Ayan, so nandyan na siya guys, nakadeposit na. Ibig sabihin, pwede nating ibili ng hash rate ito. Punta tayo dito sa personal hash rate. Ayan. And then hash power purchase. So meron tayong kanin 230. So 230 23 230 ibig sabihin 23 kasi tag 10 eh 10 so 23 na hash rate ang bibilhin natin. Dito lagay natin 23 230. Ayan, so nakita nyo guys, meron akong 56 ngayon na hash power, 56.56. Madadagdag natin ngayon ng 220 or 23 hash rate. Buy natin. Confirm. Yun, purchase successful. So meron akong 84.99 na hash rate. Ayan. So guys, ganun lang guys, mag buy ng ng hash rate para madagdagan yung hash power natin. Yan. Imagine guys, so yung total ng hash power na ng ating pop chain ay 15,555,459 hash rate. I-times mo lang yan sa $10. So ganun na siya kalaki. $10. So dahil ininvest na natin yung ating sa hash rate, wala na tayong balance. Kinapital na natin guys sa hash rate ang ating pera. Yan. So kailangan natin mangapital dito ngayon dahil ito ay rare opportunity na tinatawag. Hindi ito madalas na dumadaan itong ganitong opportunity na makabili ka ng hash rate, magmamine ka ng pop coin sa sa blockchain ng pop. Yan. So hanggat nandyan yung blockchain, hanggat maraming transactions na nangyayari, ginagamit ng mga traders saka yung mga cryptocurrency nag-exchange. So meron tayong tinatawag na gas fee. At yan ay isang paraan para lumaki yung kita ng blockchain at tumataas yung value ng ating coin, itong pop. Yan. So ngayon nasa 1 point something na yung pop eh. Check natin kung magkano yung pop ngayon sa coin market cap. Ito yung real time na value ng ating pop. Yan, $1.595 ang isang pop. Ibig sabihin malapit na siyang mag 1.6. Baka itong buwan na to maging $2 na to. So maganda kung maging $2 na siya. Yan. So yan lang guys, ang ating konting tutorial. Pwede niyong sundan yan para magkaroon kayo ng hash rate dito sa ating pop chain. Okay?